faith book, the book of faith, the Word of God, the Bible. Magandang araw po sa ating lahat. At salamat po dahil tayo po ay nasa araw ng Martes at ito po ang ating FPK po sa araw na ito. Ang ating FPK po ay matatagpuan sa 2 Peter chapter 1 verses 20 to 21. So ano po sinasabi nito? Na maalaman mo na ito na alin mang hula ng kasulatan ay hindi nagbuhat sa sariling pagpapaliwanag, sapagkat hindi sa kalooban ng tao dumating ang hula kailanman, kundi ang mga ito ay nagsalita buhat sa Diyos na naudyukan ng banal na Espiritu. So ano po ba ang sinasabi ng talatang ito? Ipinapaliwanag of course dito po ni Apostol Pablo na ang hula sa kasulatan ay hindi galing sa sariling kaisipan o kagustuhan ng tao, kundi ito po ay nagmula sa Diyos. Ang mga propeta ay ginamit ng Diyos at pinatnubayan ng Espiritu Santo habang sila ay nagsasalita o sumusulat. So sinasabi po din dito sa talatang ito na walang hula ng kasulatan na nagmula sa sariling paliwanag, at yan po ang binabanggit sa verse 20. Ibig sabihin ito na ang Biblia ay hindi produkto ng personal na opinyon, imahinasyon o karanasan lamang ng mga manunulat. Hindi nila isinulat ang salita ng Diyos ayon sa gusto nila o sa pansariling unawa. Ang mensahe ay hindi nila binuo, ngunit ito po ay ipinahayag ng Diyos sa kanila. So, ang hula ay hindi kailanman nagmula sa kalooban ng tao. Yun po sinasabi sa verse 21. So, binibigyan diin ni Pedro na ang pinagmulan ng kasulatan ay hindi galing sa kagustuhan ng tao, kundi ang layunin ng Diyos. Kahit ginamit ng Diyos ang personalidad, wika at karanasan ng mga propeta, ang direksyon at mensahe ay galing pa rin sa Diyos. So, ang mga tao ay nagsalita mula sa Diyos na pinatutubayan po ng Espiritu Santo. Yan din po ang sabi sa verse 21 sa dulo, na ang salitang pinatnubayan ay nagpapahiwatig na ang Espiritu Santo ang gumagabay, umaakay, kumokontrol sa proseso ng pagsulat. Kaya ang mga Biblia ay parehong salita ng tao, may konteksto at estilo, at ang salita ng Diyos may banal na otoridad at katotohanan. So ano po yung mga pangunahing aral natin dito? Ibig sabihin po na ang Biblia ay inspirado ng Diyos. Ito ang mapagkakatiwalaan at may otoridad sa pananampalataya at pamumuhay. Ang tamang pangunawa sa kasulatan ay nangangailangan ng pagpapakumbaba at gabay ng Espiritu Santo. Kasi sa totoo lang po, kapag tayo ay nagbabasa ng Biblia at wala po tayong gabay ng banal na Espiritu, hindi ho natin mauunawaan ang nais ipahiwatig sa atin ng talatang ating binabasa. Tanging lamang sa tulong na banal na Espiritu, ito po ay mauunawaan natin. So, ang itinuturo po ng ikalawang Pedro, kapitulo 1, talatang 2 hanggat 21, na ang Biblia ay hindi gawa ng tao lamang, kundi kapahayagan ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu. Kaya dapat anong gawin natin? Basahin, unawain, at hindi lamang po yun, ipamuhay ng may paggalang, pananampalataya, at pagsunod. Yan lamang po. Magandang araw po sa ating lahat at pagpalain po tayo ng Panginoon.